Bumanod na sa edad na 71 si dating Senadora Miriam Defensor Santiago matapos ang kanyang mahabang paglaban sa lung cancer. At ay kay dating DILG Undersecretary Narciso Jun Santiago, binawian ng buhay ang kanyang asawa habang nakakonfine sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio, Global City. Matatandang inanunsyo ni Santiago ang pagkakaroon niya ng stage 4 lung cancer noong 2014. At nasa Immaculate Conception Cathedral of Cubao ngayon ang aming kasamang si Julius D. Samburun, kung saan inaantabayanan ang pagdating ng mga labi ng dating senadora. Yes, Aljo, hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa ang mga labi ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago dito sa The Cathedral Grottos Immaculate Conception. Dito po yan sa Cubao sa lungsod po ng Quezon. Hanggang kaninang mag-aalas 6 po ng gabi ay isinasaayos pa po ng kampo ni Senator Santiago at ng simbahan itong pagbuburulan po ng mga labi ng senadora. Sinasabing may posibilidad na dumating ito ng pasado alas 7 o alas 8 po ngayong gabi. At ang tangi po lamang binanggit sa atin ng abogada po ng senadora na si Attorney Riza Ofelada na ngayong gabi nga po at kumpirmado ngayong gabi magsisimula ito pong unang gabi ng burol na tinaguri ang Iron Lady of Asia. Inaayos na din po dito sa aking likuran, maging ito pong pagtatayuan, ito pong magiging flow o direction po ng public viewing pagtapos nga po ng inaasahang gagawing misa. Lahat nga po ay nabigla sa naging pagpanaw nga po ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago pasado alas 8:52 kanina pong umaga nang sumakibilang buhay nga po siya sa edad na 71. Ayon po sa asawa nitong si Attorney Jun Santiago, naging mapayapa po ang pagkamatay ni Mrs. Santiago habang ito'y natutulog at nakakonfine sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio, Global City, Taguig. Kung maaalala po earlier this month, ay dinala nga po ang senadora sa St. Luke's Medical Center para sa kanyang cancer treatment. Taong 2014, nang i-anunsyo naman po nito na mayroon siyang stage 4 lung cancer. At sa kabila naman po ng iniinda niyang karamdaman ay nakaya pa din po ng senadora na maghain ng kandidatura at tumakbo po sa eleksyon itong nagdaang halalan bilang Pangulo po ng Pilipinas sa kasama din po ang kanyang tandem na si Senator Bongbong Marcos. Dito naman pong ikalawang presidential debate nang hindi naman po makadalo si Senator Santiago dahil sa kanyang pagsasailalim sa bagong anti-cancer pill treatment. Tinawag nga pong Iron Lady of Asia si Senator Santiago dahil sa hindi niya matatawarang hakbang kontra graft and corruption, gayon din sa kanyang paglilingkod sa tatlong sangay po ng pamahalaan, ang hudikatura, legislatura at maging po ang ehekutibo. Kauna-unahang Pilipinong naglingkod bilang judge ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, si Senator Miriam taong 2011 naman po. Samantala, kung babalikan naman po natin yung mga naunang pahayag ni Senator Santiago sa kanyang pagbabalik pribadong buhay matapos po ang eleksyon, and I quote, "Today marks the first day of my return to private life. It has been a blessing to be given the opportunity to serve our country and the Filipino people. Thank you very much and God bless the Philippines." Yan po ang naging pahayag po ni Senator Santiago sa kanya nga pong pagbabalik sa pribadong buhay. Nakilala din po ang senadora sa mga patok nitong jokes at pick-up lines, kaya nga ba kahit sa kanyang pagpanaw ay naging laman pa din po siya ng social media. Sa ngayon, wala pa pong binabanggit na update tungkol po sa magiging, kung kailan po itinakda itong magiging libing ng dating senadora. Gayon din po dun sa plano sa pagdadala sa kanya sa mataas na kapulungan. Wala pa din po tayong nakikitang ilang personalidad dito po sa paligid po ng Immaculate Conception Church. Pero po pansin na natin yung iba't ibang bulaklak na mula po dun sa ilang mga individual, gaya po ni na Attorney Ferdy Topacio, Vice President Lenny Robredo, Commanding General Lieutenant General Edgar Falorina, Quezon City Mayor Herbert Bautista, INC Executive Minister Eduardo Manalo at sina Senador Alan Peter Cayetano at Mayor Lani Cayetano. Yan po lamang yung nakikita pa lamang nating mga ipinadalang bulaklak dito po sa paligid po ng Immaculate Conception. Sa ngayon, maigting din po ang ipinapatupad sa paligid po ng simbahan. Yan po muna ang ating update mula pa rin po dito sa Cubao, Quezon City. Para sa PTV News, Julius de Samboro. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.